Okay. Let's all stand up, please. Buksan natin sa Luke chapter 15. Ang salita ng Diyos at babasahin po natin ang verses 1 down to 10. Alam niyo may napakahalaga ang chapter number 15 sapagkat ito yung isa dapat na maunawaan natin ang pulso ng Panginoon. Lalo na sa panahon na siya ay tinutuligsa sa pagkakataong ito. We are going to read two of the parables. We have read part of the parable this morning. Pero itong dalawa na mga nauna is actually a response of the Lord when He was mocked by the Pharisees and scribes. Okay. Na siya ay sumasama sa mga sinners and publicans. Yung Bible, pag nagsabi ng mga publikano, mga ano yan, hindi yan mga matataas na mga tao. Mga madumi ang kanilang buhay, ang kanilang background. Hindi mo maipagmamalaki, kaya ang tawag sa kanila ay mga publikano. Sila ay kasama talaga ng mga sinners. Okay. So, let's read the verses 1 down to 10. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, Then, draw near unto Him all the publicans and sinners, for to hear Him. You know, ang mga tao doon, nagtataka sila bakit marami ang mga publicans, they are outcast of the society. The sinners are outcast. Pero sila yung nagka-interes doon sa pangangaral ng ating Panginoon. Nung marinig siya, they have felt from Him an authority that never has been felt with the Pharisees and the scribes. Yung mga supposed to be mga aral. Mga supposed to be mga tao na matataas sa kanilang lipunan, but they have never felt this power, the authority, and the sincerity of Jesus speaking to them. Kaya sila nagfa-flock sa kanyang tabi, sa kanyang pangangaral whenever he goes from one place to place, they would come and listen to him. And the Bible is clear na ang mga ito, they are sinners. And they are publicans. Okay? Walang mga matataas, walang mga impluensya doon sa kanilang lipunan. Okay? Kaya dito nagtaka ang mga Pariseo. Sabi ng verse number 2, ano sabi? And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth with them. Talaga kapag medyo mataas ang tingin mo sa sarili, ang galing mong mag-murmur. Ayan, mga murmuring na yan. Kaya yung mga taong, ano ba yung murmur, pastor? Yung murmur, yung reklamo ba? Yung maareklamo. Ang dami nakikitang mga mali. Fault finder. Ang tawag din sa ibang salita, judger. Kapag nakakita ng pabira, ano ba naman ang itsura nun? Ano ba naman, akala mo naman, parang pabo. Ayan, ganun yung mga pabo. Sino nakarinig na ng pabo? Sino may mga alagang pabo? Marami sa simbahan ang pabo. Okay. Pag nagpipreach yung pastor, ganun yun. Pag nasa simbahan, ay dapat wala pabo. Makinig ka.
uh, murmuring. Kasi alam niyo bakit mahilig mag-murmur? Kasi they're thinking na sila, wala pa ito sa mensahe mga kapatid, pero ano lang yan, introduction man. Para intindihan natin yung binabasa natin. Oh, nagpunta ka dito para malaman ang salita ng Diyos. Mamaya naman, tagal mong maupo. Oh, tutulugan mo pa ako. Yan. Nasaan tayo? Oh, kasi mataas ang tingin mo. Amo kapag marami kang mga sinasabi sa iba, kasi nga, feeling mo marami kang alam. Oh, pag nagpakain ka, bihira naman itong pagkain na ito, ay, hindi, wala man lang kalasa-lasa. Kasi nasanay ka sa lasa, di ba? Yung mga magagaling magluto, ano yan yung mga magagaling magluto, o yung mga may sarili silang mga kalidad ng kapagluluto. Pag nakatikim ng luto ng iba, ang daming sinasabi, parang pabo yun. Oo, sa totoo, ang dami. Ranas ko yun sa lahat ng mga pinupuntahan ko at mga kausap ko. Ang dami. Sabi ko, hindi ka ba makontento na hindi naman ikaw ang nagluto, dahil appreciate mo na kumain ka. Reklamo ng reklamo, pero kain pa rin ang kain. Ano kung bakit yan? Etong mga Pariseyo kasi talaga yan, feeling nila, alam mo, mas masarap pag ganito. Alam mo, mas masarap. Ay, di gawin mo na lang, di ayusin mo na. Huwag ka nang magsalita at nakakarindi. Kumain ka na lang. Ngayon, kung hindi at hindi mo talaga magustuhan, edi, okay, mamaya na ako kakain. Ganun. Pagkatapos punta ka sa kusina, tapos lagyan mo ng sibuyas, lagyan mo ng bawang, lagyan mo ng paminta, lagyan mo ng kamatis kung gusto mo yun, lagyan mo ng kung ano man mga pampasarap, yun, gawin mo. Pero yung salita na salita, di ba? Ugaling Pariseyo yun. No wonder, walang nakikinig sa kanila. No wonder, walang nakikinig. Kasi sila nga, hindi rin naman marunong makinig. Kaya ramdam yan ng tao. This man receiveth sinners and eateth with them. Hindi na lang nila sabihin direkta sa Panginoon no? Hindi na lang nila puntahan. Ang lapit-lapit naman ng Panginoon. Panginoon, bakit ba ang dami-daming sinner dito? At saka ba't nakikikain kayo? Hindi ba dapat tayo, medyo hiwalay tayo sa mga manunugal, ano pa yan, di ba? Pwede naman sabihin sa Panginoon yun. Bakit kailangan sa kanila pang sarili? No. Bulong-bulong. Kaya huwag kang manalig sa bulong-bulungan. Dahil nasisira buhay mo sa mga bulong. Di ba? Kapag ikay nagpagamot, tapos may bulong, kasi ilalagay dito, pagkatapos mamaya kung ano-ano mga inilalagay, didila-dilaan yan. Maraming bulong yun. Kung iyay Kristiyano na nagpapagamot sa may bulong, tandaan mo, isang araw may bulong ka na rin. Huwag kang magpapagamot diyan. Okay, punta na tayo. Kaya anong response ng Panginoon dito? Parable. Okay. So, para makaintindi sila, bakit kaya parable? Hindi mabi parable niyan. Siyempre, matatalino daw sila Di dapat malaman na nila kung ano ibig niya sabihin. Okay. A parable is a heavenly, earthly. Akala ko heavenly story with earthly meaning. Sa parable, yan po ay istorya o kaya nangyari, event na maaring mangyari o nangyari na pero sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga pagkakataon, pero nangyayari. So it's an earthly story, it's an earthly event. Or hindi man yan tukoy kung sino, pero it is a general event of an earthling. Okay. So yan ang parable. Pero ano ang kanyang tinutumbok? There is a heavenly meaning. So, physical man yung istorya, pero meron siyang spiritual
meaning. May ibig sabihin ng Panginoon. Kaya dapat naintindihan din natin. Amen. Kaya nagsasalita sa parable ng Panginoon. Hindi na kinakailangan pag isa-isahin para maintindihan. Dapat kung nakakaintindi ka, alam mo na ibig sabihin nun, maging matino na. Yan ang ibig sabihin nun, take heed. Okay, so ito ang response niya sa kanilang mga murmuring. Verse number 4, let's read all together. What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? And when he hath found it, he lay it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Okay. So naturally, pag ikaw ay pastol, pag mamay-ari mo yung mga tupa, mahalaga ang bawat tupa. Talagang ipaglalaban mo yan. Kaya pag nawawala, iiwanan mo yung nandoon. Pagkatapos hahanapin mo yung nag-iisang nawawala. At pag nahanap mo na, pag ikaw naghahanap, di ba? Pag nahanap mo na, anong nangyayari? Habang naghahanap ka, anong itsura mo? Habang hinahanap mo yung medyas mo, sa daming mga medyas, naglagay-lagay ka doon, mayroon ka na diyan yung mapanloob mo, yung up and down na panloob, pagkatapos, tapos hindi mo makita yung kapartner nung isa. Ano itsura mo? Oh, di ba? Lahat-lahat. Pagkatapos, di ba, mahabang nguso. Ayan. Pero pag nakita mo na, yeah! Ganun, yan ang sinasabi ng Panginoon. Siguro naman, kung ikaw ay nakakaintindi, kanina, minagmumurmur sila, dapat naintindihan na nila. Itong taong ito, kasama niya mga sinners. And then, may pangalawa pa ang Panginoon. Baka hindi nakuha. Kasi pariseyo yan eh. Hindi para sa akin yan. Di ba? Maraming ganyan sa simbahan. Hindi para sa akin yan. Para sa kanya yan. Sayang wala sila. Sayang wala sila. Pastor, wala sila. Yan dinoble ng Panginoon. Yung pangalawa. Okay. Basahin naman ulit natin. Either that woman having 10 pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till he find it. And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had. Oh, maintindihan mo lang yan kapag nawala talaga yung pamasahe mo na biro mo yung pamasahe mo ay barya, nawala yung G's. Nawala yung benching ko. Ay, ang pamasahe nyo ay 425, 750. O, magkano naman pamasahe ngayon? 15? Hindi, 15. Magmula doon sa Katsadi hanggang dito. Yung regular, 10 piso. 12? Yung may discount. Oh, 10 ha. Yan, 10 piso. Eh pagkatapos may 950 ka lang. Nasaan? Nawawala. Oh, intindihan mo yun? Talagang hahanapin mo yun. Talagang hahanap ka dyan. Kahit yung pitaka ng iba, hahanapan mo na. Kaya pag nakakita ka ng another 50, yes! Ganun ulit. Amen? So anong sinasabi ng Panginoon diyan? Ano yung heavenly meaning? Okay, yun yung mensahe, yung heavenly meaning. And sabi niya sa verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Inulit ng Panginoon sa verse number 10.
Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repenteth. You see, the word of God tonight, joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. Joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. That should sink deep down in our hearts and our minds. That we should seek this one lost person. Because a lost person, or one that repents, a soul, one soul that repents, there is much joy in heaven. There is joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. At bakit mahalaga na itong atikhain natin, na ito ang ating bibigyang pansin? Bakit napakahalaga na dapat ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng desire na gawin nating masaya ang sangkalangitan? Ba't kinakailangan? Why do we have to do that? And how do we do that? Then, we must know it at this point in time. Kaya ho, bilang anak ng Diyos, ay dapat lang maunawaan natin at itong maging gabay natin, ilaw natin sa ating buhay bilang Kristiyano. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Give us again another reason why we should indeed be concerned about winning people to you. Concerned about the mission. Concerned about the lost. Inihiling ko po, Panginoong Diyos, na tunay po, Panginoon, bigyan mo kami ng desire, burden to do this, whatever is our situation. Marami sa amin, marahil, ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga crossroads sa amin pong mga buhay, sa mga bagay na hindi namin inaasahan, sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi po namin ito gusto. Marahil din sa amin, dumadaan sa triumph sa aming buhay. But Lord, may we not forget the fact that we should be concerned about making heaven joyful. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tulungan nyo bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please stretch a little bit bago kayo umupo. Stretch lang kayo. Oh, yan. Para hindi kayo... Pag amen kasi, naupo na naman eh. Napansin ko na yan. Okay. Yan, stretch a little bit. Amen. Okay, take your seats. Joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. Ba't ba mahalaga na maging concern tayo na pasiyahin ang langit? Ba't ba kinakailangan na maging masaya ang langit at dapat ba ay may gagawin tayo? Hindi ba masaya na ang langit? Hindi ba ako kailangan ko na maging masaya? Ba't dapat nga ako ang pasayahin kasi ako marami problema? Dapat nga ho, alam mo, bilang anak ng Diyos, if you are a child of God, are you saved? Amen. Alam mo, may mga bagay na inuutos ng Diyos sa atin para higit yung desire talaga ng puso mo ay ipagkaloob niya. Hello? Yung may mga bagay sa buhay natin na gusto natin. Hindi nga lang natin kung minsan masabi. But God has a way of making sure that that desire
will be fulfilled. If only a child learns to obey the Word of God. Kasi may paraan ang Diyos na hindi natin paraan. Tayo, the way of the Lord is so high. Anong sabi ng Isaiah? My thoughts are not your thoughts. Ang kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. My ways are not your ways. Ang paraan ko ay hindi nyo paraan. As high as the heavens. Tingnan natin maigi. Para magandang yan magandang maintindihan natin. Dahil sa tingin ko, lahat tayo gusto nating masaya sa atin buhay. Amen. Sino dito ang luko-luko na ayaw niya ng masaya siya sa buhay niya? Alam mo, gusto ko, ang pangarap ko sa buhay ko, laging may problema. Ang pangarap ko sa buhay ko ay laging nakasimangot at laging may kaaway. Masaya pag may kaaway. Anong hanap mo? Away o gulo? Biro mo yan? Ay kung hindi ba naman talaga. Wala pa akong nakitang tao na ganyan ang kaisipan. Amen. Maligtas o hindi, ang hanap ay kasiyahan. Oh, yan ang hanap ng maraming tao, sa totoo lang, ay ang hanap ng lahat ng tao ay kasiyahan. Oh, because that's the nature of man. Iba't ibang paraan nga lang yung paparaan nila para maging masaya. But there is a way by which God wants us to really get the desires of our heart and be happy. At ang sinasabi ng Diyos, if you make heaven happy, then for sure you would be happy. Because that is God's way. Kung titingnan natin sa ating paraan, ay hindi ho yun dapat ako muna. Pero sabi nga ng ating pinag-uusapan, sabi ng Bible, Isaiah 55, for my thoughts are not your. Yung paano ako mag-isip sa mga bagay, hindi ka ganyan, hindi tayo ganan. Iba ang paraan mong mag-isip, iba ang paraan mong magdesisyon, iba ang paraan mo yan. Dapat ilagay mo yan sa puso at isipan mo na iba ang pag-iisip ng Diyos, iba siya mag-isip, iba siya dumiskarte. Ano pa sabi ng Panginoon? Neither are your ways my ways. Magkaiba. See the stark reality that there is indeed a main difference between God's thoughts and man's thoughts, between God's ways and man's ways. Magkaiba yan. And then he said, for, verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. You see, we may think that it is but the Word. We may think that it is but the Word of God. Pero gusto natin action. But you see, he said, verse number 10, for as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. And it shall prosper in the thing whereunto I have sent it. Yan paraan ng Diyos. Ang kanyang salita, ang kanyang ibinigay na salita para sa atin. Kaso tayo naghahanap ng mga milagro sa ating mga buhay sa paraan na gusto natin. Dapat ay maunawaan natin,
that, you see, this is the way of the Lord. Ito yung paraan niya. He sent His Word, and that Word settles it. At dapat ikaw at ako ay matuto sa bagay na yan. Huwag mo na pagpilitan ang gusto mo, kapatid. We must accede to the Word of God. Kaya ito ngayon ang ibinigay niya. Look, for as the rain, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. What's the word of God tonight? Joy shall be in heaven over one sinner that, what? Repenteth. That is the word of God. Ayan po ang nais ng Diyos. That is what He pleases Him. Is He a soul that repenteth? One sinner that repenteth. Yan ang nagpapasaya saan? Sa sangkalangitan. A joy shall be in heaven. Kanina ngayon, inaaral ko ulit ito'y joy in heaven. Kasi iba't iba ang kakasayahan meron tayo, di ba? Anong kasayahan mo noon, Victor, noong unang panahon? Isang platitong mani o bandehado kasama ang serbesa negra. Yung iba naman, anong kasiyahan natin? Pag linggo, nasaan tayo? Ano mga kasiyahan ninyo? Sige nga, isa-isahin natin. Ano ba mga kasiyahan mo? Alam ko sa iyo, ML. Ay, hindi ba? Ano? Pagbabike? Oo, pagbabike pala. Yan. Ikaw, Philip. Ha? Pagkain? Totoo, pagkain yan. Oh, pambihira. Oh. Tanungin nga natin si Jelmark, ikaw, anong kasiyahan mo nun? Ha? Bingo? Ano? Siya? Ano siya? Ayun talaga. Anong kasiyahan mo? Michael, ikaw, bago ka maligtas, anong kasiyahan mo? Maliban siya. Ha? Anong kasiyahan mo? Saging? Ngayon na yun, kasiyahan natin yan. Kasi kailan may saging yan sa October 26? Kailan mag-produce siya ng 5 buwig ng saging? Oh. Para may pakain tayo sa ating mga missionary. Oh. Bakit naman saging, Pastor? Bakit? Hindi ba nakakain ng saging? Pag yan ay pininirito mo at nilagyan mo ng wrapper, magkakano na yon? 15? O kaya pag tinuhog mo yon, nilagyan mo ng asukal. O di ba? Ang sarap na. Sasabihin. Pagkatapos papangalanan nyo pang Banana Q. Banana Q. Sa totoo lang, ano lang naman yun? Saging. Di ba? Oh. Pinaganda nyo pa ya. Ano bang mga French nung Banana Q? Ano French ng Banana Q? Brad? Ha? Ano? Pinagaganda nyo pa yung mga pangalan, pero Banana Q lang pala. Oh. Parang mga pinirito lang na mga gulay, kung ano-ano pang pinangalan natin para lang magsungan. French gourmet. Omelette, yung pala ay itlog lang pala yun eh. Nilagyan ng kamatis ay omelette na. Oh. Nasaan na tayo? Okay. Ang kasiyahan natin. Ang kasiyahan sa mundo. Dapat makaranas ka naman ng kasiyahan sa sangkalangitan. Ba't kailangan nating makaranas ng kasiyahan sa sangkalangitan? Sabi mo, anak ka na ng Diyos. Saan ba napunta ang anak ng Diyos? Di siyempre sa impyerno. Sa langit.
If ye then be risen with Christ, anong sabi ng Panginoon? Tama na yung kalokohan nyo. Tingnan, Colossians chapter 3. Kung ikaw ay ligtas, kung ligtas ka, ikaw yung lalaki, tumayo ka, magsabi ng malakas na amen. Aba, matindi. Kung talagang ligtas ka, tingnan nyo, Colossians, ano sabi pag ligtas? Ang ligtas, ang tawag natin dyan, a person who is saved is someone who is risen with Christ. Ang sabi ng Bible dyan, risen with Christ, anak ng Diyos. So anong sabi nan? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Yan ang palatandaan ng isang ligtas. Kaya po pwede mo naman sabihin sa inyo, amen, ako'y pupunta sa langit. Pero wala ka namang seeking of things above. Ay halatang halata. Para ka lang mga Pariseyo. Para ka lang doon sa mga ipokrito. Kaya kung ikaw talaga ligtas, I challenge you, if you really say that you are saved, you are a child of God, then you must be seeking that which is above. And that which is above, here is the word of God, joy. There shall be joy in heaven. Joy shall be in heaven. Dapat may kasiyahang panlangit. Yan ang dapat meron ka. Yun ang dapat yung inaatikha. Si joy in heaven. Ano sabi pa niyan? If ye then be risen with Christ. Verse number 2, set your affection on things above. You see, yung gusto ng puso mo, dapat nakaset saan? Ba't nandun na yan? Sa sangkalangitan. Hindi yan dito. Marami nagsasabi ligtas siya, pero ang kanyang puso nandito. Ay isa kang ipokrito. Kung ikaw ay anak ng Diyos, then dapat you have already set your affection on things above. Set it. Set mo yan, kapatid. Huwag kang matagpuan na isang ipokrito ng Diyos. Hindi sasabihin mo, nagsisimba naman ako, pastor. May Bible naman akong hawak. Maayos ang suot ko. Maayos ang buhok ko. I live a holy life. Wow. Pero nasan affection mo? Ayan o, napakaliwanag yan. Asan affection mo? Pag sinabing affection, anong affection? Yung damdamin. Puso at damdamin. Yung gusto mo. Ano ba talaga yung gusto mo? Dapat yung affection mo nasa taas. Hindi dito ha. Sa sangkalangitan. Yung affection mo, kaya maging truthful tayo sa salita ng Diyos. Ang dami mga naikinig ng salita ng Diyos, pero ang kanilang mga puso hindi nakaset. Their affection is not on things above, but they're set on things below. Ito yung mga gusto. And what is above? There is joy in heaven. Dapat yun ang nakaset sa puso natin. That is what we should be seeking after. See? If ye then be risen with Christ. So I'm talking with those who are saved. Kung hindi ka ligtas, hindi ka kasama dito. Kinakailan maligtas ka muna. Dahil ang tinutukoy lang dito na risen with Christ, ibig sabihin, saved na yan. Nakatitiyak na ng sangkalangitan. Dahil nga tumanggap na siya sa Panginoong Hesukristo. Dahil nalaman niya na siya'y makasalanan at dapat maparusahan doon sa impyerno.
Pero maraming salamat na kilala niya ang tagapagligtas at siya ay tumanggap. At yan po ay dapat lamang meron kang patutuo sa buhay mo. Hindi dahil nandito ka. Hindi dahil may hawak kang Bible. Hindi dahil nakanektay ka. Maraming mga magnanakaw na nakanektay. Dahil hindi yan nakikita. Although yan ay hindi yan kaligtasan. Pero dapat talaga magnektay ka. Amen? Oh. Dapat mag-ayos ng buhok. Dapat mag-ayos ng buhay. Sapagkat yan ay nais ng Diyos sa atin. Hindi ko sinasabing, ay, save naman na pala ako, kahit na lang anong itsura ko. Hindi ko sinasabi yun. Dapat mas mataas ang ating istandardiya sa sanlibutan because we are not worldlings. Tayo ay taga sangkalangitan. Amen. Amen. That is what we are aiming for. Kaya kung ikaw ay ligtas na, seek. Seek talaga yan. Talagang kahanap ka. Hinahanap mo. Kagaya nung parable na binigay sa atin ng Panginoon, yung nawawala na tupa, yung nawawala na coin. Kinakailangan, they've got to seek it. Sa lahat ng sulok ay gagawin niya yan, pupuntahan, bubulat-latin niya yan. Bakit ka? Kasi nawawala, naghahanap siya. Kaya tingnan nga natin ang sarili natin ngayong gabi. Are we seeking the joy of heaven? Talaga bang hinahanap natin? O iba yung ating mga hinahanap sa ating buhay? Yan ang dapat priority sa ating buhay. If you say that you are saved, the joy that shall be in heaven. Because it is God's will and it pleases God. So it is that we look forward to. Yan ang seeking. Talagang meron kang pagpapagal dyan. May kahirapan talaga yan. May mga troubles. But nonetheless, you would want to find out where and what. Kahit may mga balakid dyan, susuungin mo yan. Why? Because you are seeking it. Hindi yan yung salitang seek. Ibig sabihin yan, walang tamad. Hindi Juan Tamad. Seeking ba yun si Juan Tamad? Anong story ni Juan Tamad? Alam ba ng mga kabataan ito? Maraming kabataan, Juan Tamad. Ano yun? Oh. Di ba yung... Anong ginagawa ni Juan Tamad? Nakaupo lang tsaka naghahantay. Hindi, mayroong istorya siya yung hinihintay niya yung bayabas kasi Pilipino yan Buko, malaglag yung buko. Saan niya ulo? Hindi buko yun. Ay di tapos siya. Pag buko yung hinihintay niya, nakanganga. Naghihintay siya ng buko. Ang taba ng mga isip nyo, no? Masaya to mga kausap na to, no? Yung iba tulog na dyan. yung si Juan Tamad, kasi nga yung setting, hindi buko yung yung hinihintay niya. Anong bato naman? Hindi buko. Sapat to. Saan ba yung mga utak niyo? Ano yan? Yung bayabas. Yeah? Nakakita na kayo ng bayabas? Siguro naman nakakita na kayo ng bayabas. So, hinihintay niya na mahinog yung bayabas. Dahil sa katamaran niya, umupo na lang siya doon at hinintay. Gumaganyan. Yun si Juan Tamad.
Pag ikaw Kristiyano, dapat di ka natamad. At yung paghahanap ng kagalakan sa sangkalangitan, you've got to seek for it. Seeking. It's a joy in heaven. And then sabi niya, doon mo iset yung affection. Pag salitang set, nandoon na. Diba? Parang ano yan sa laro, di ba? Set. All set. Nakahanda na. Itong set naman na ito, ay nandoon na siya talaga. Nakaangkla na yan. Yan ang ibig sabihin ng set. So nandoon na siya, nakalagay na. Yun ngayon, yung puso niya, yun ngayon yung affection. Tingnan nga natin ang sarili natin ngayong gabi. Are our affections really set on things above? Kung meron dito na ikinig sa akin ngayon, tingnan natin yung puso natin. Baka naman iba, sa iba nakaangkla. Ngayong gabi ay dapat pag yan ay nasa ibang lugar at nasa ibang mga pagpupugay sa kanyang sarili, dapat magbago ka ng buhay mo. You've got to repent and change your mind. Kaya nandito ang salita ng Diyos sa atin. Na dapat yung ating puso, yung ating affection should be that joy that shall be in heaven. Ano kaya yung joy of heaven na yan? Ano? Come to think of it. I was musing about, ano ba yung joy of heaven na yan? Dito kasi sa lupa, maraming klaseng joy. Chicken joy. Di ba? Pag napunta ka ng chicken joy, masaya ka na. Sino masaya dito pag nakakain na ng chicken joy? Di ba? Masaya na siya. Kasi yun yung kagalakan nila. Kaya nga tinawag na joy yun eh. Yeah? Ano pa ba mga joy natin? Ha? Ano ang palaya joy? Ang tataba talaga ng mga utak na mga to. Tahimik na muna kayo. Ano mga, nagpapasaya, ano ba talaga yun? Ano yan, kasiyahan ba talaga yun? Is it laughter? Is it dancing? Is it those things? Ano ba yung heavenly joy na yan? Well, dapat nung tandaan na hindi ito maiintindihan, the heavenly joy, ay hindi yan maiintindihan ng ordinary people. Hindi yan maiintindihan. That only the saved can, and those that seek after it. Pero, Pastor, talaga ba yung nakangiti lagi? Is that it? The feelings lang ba yun? I think that is more than it. More than feelings. Pero hindi ko masyadong maipalawanag talaga kasi yung hindi lang yan masaya, kundi there is also peace in it. Na kahit kuminsan ay naghihikaos. Kagaya ng awitin, kahit nakubo ang aking tahanan dito sa lupa, may kasiyahan. Sapagkat may naghihintay sa akin sa sangkalangitan. Diba? Makikita natin yan na hindi natin masyadong may ipaliwanag. Pero yan po ay desire ng Panginoon. And it pleases the God that we serve. Gusto niyang mapuno ng kagalakan yan. Kaya ho, dito sa ating text, very clear how we can indeed have joy. Anong sabi ng salita ng Diyos? If there is one sinner that repented. Pag merong isang kaluluwa na nagbabago ng isip patungkol sa Diyos, patungkol sa gawain ng Diyos,
patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa kasalanan, there will be joy in heaven. Bilang mga mananampalataya, dapat natin naintindihan ang susi ng kagalakan ng langit is repentance. And someone should repent. Someone should repent. Ay papaano nangyayari ang repentance? Someone must go out and win souls. Bring the Bible. Diyan lamang yan. Kaya marahil, hindi masyadong maipaliwanag, but a soul winner knows that. Kaya marami sa atin na hanggang ngayon lugmok pa rin sa problema at ang haba pa rin ng mga mukha. You know why? You have never experienced the joy in heaven. Bakit nga? Kasi hindi ka nagdadala ng kaluluwa. No one is repenting, and how can you ever exercise? How can you ever experience the joy that is in heaven na hindi nga kayang ipaliwanag ng salita? Hindi kaya nating ipaliwanag ang mga pakiramdam, ang atin pong mga estado na yan sa ating buhay habang wala kang ginagawa. Parang isang tao, parang isang makasalanan ay magsisi. Kaya kinakailangan lamang yan na matutunan natin that people should repent. But how can they repent? Ay kung hahayaan mo lang sa kanilang kaisipan, hahayaan mo lang sa kanilang mga sariling rason, what you do is you get your Bible and show to them what the Word of God is. Yan lang yung tanging paraan. Wala nang ibang paraan. Alam ko masyadong marami tayong alam. Information technologies. Lahat tayo na lang alam natin kung ano mga ating mga teknolohiya sa buhay natin. Lahat na lang ng kaalaman ay meron tayo ngayon. Para lang sumaya. Pero itong sinasabi ng Diyos, someone should repent and no one will repent unless we bring them the mind of God. And where is the mind of God? The Bible. Kaya kinakailangan yung salita ng Diyos, yun ang dalhin sa kanila. Kaya kung ikaw, this is the reason why He asked us to really go out. Pag sinabi, one sinner. Sino yung sinner na yan? Dalawang klase ang sinner. Sinner na backslider na save. Pag backslider, sinner pa rin naman yun. Yung save, sinner pa rin yun, di ba? Are you saved? Are you a sinner? Yes. May dalawang klase na sinner dyan. A sinner saved by grace and sinner who is not saved. So, sino yung mga backslider? So, sinner saved by grace pa rin yun. Backslider yun eh. Wala yun sa kalooban ng Diyos. Bakit kailangan mag-repent yun? O, siyempre, para bumalik. Eh, paano siya babalik? Eh, paano kasama mo siya? Lahat na lang sinang-ayunan mo siya. Lahat na lang ng sama ng loob niya, sang-ayon ka ng sang-ayon. Eh, kaya naman ako hindi nang ganito. Kaya naman ako ganito. Ikaw naman, oo nga, oo nga, oo nga, oo nga. Aba, kung ako sa'yo, dapat, para makapag, alam mo, ako naiintindihan ko yung sama ng loob mo. Naiintindihan ko yan, pero ito sabi ng Diyos, oh, ayan. So, palpalin mo na salita ng Diyos. Ang sakit nung salitang yun, no? Eh, paano nga? Siya nabubuhay sa kanyang kaisipan. Siya nabubuhay sa sama ng loob.
Siya'y nabubuhay doon sa kanyang offense. Siya'y nabubuhay sa galit. Siya ay nabubuhay sa hindi tama. Kaya kailangan ng tatama lang yan, salita ng Diyos. Kaya ho tayo, inuatasan ng Diyos. Kaya tayo mayroong commitment ngayon. Ba't ba may Bible study? Ay kasi nga baka itong taong ito ay backslider. Kailangan niya ng salita ng Diyos. Ano ang isang taong backslider? Kasi nga wala naman talaga salita ng Diyos yun. Marami lang siyang alam. Pero hindi niya kayang gawin sa kanyang buhay. Hindi niya kayang i-apply. Mahina. Kaya magpasalamat ko kung ikaw ay hindi pa backslider ngayon. So yung mga hindi backslider ngayon, say aloud amen. Wow. Sana hindi hanggang amen lang yan kasi may backslider in heart. Oh, alam niyo may backslider in heart. Sa puso, nandyan siya. May dala din ng Bible, nakanektay din yan, naayos din yan. Pero ang puso niya, backslider na. May masamang kaisipan sa kanyang kaibigan o sa kanyang kapatid. Mayroon siyang sama ng loob sa mga tao sa sanlibutan at dito sa simbahan. Yun, nagbabackslide na siya. You see, kaya nga ang backsliding. Yan. So kailangan makarinig ng salita ng Diyos kasi yun lang ang pagtanging paraan para magbago ng isip. Kaya kung nakakaramdam ka ng backsliding panglalamig sa iyong buhay, pumunta ka sa simbahan where there is preaching of the Word. At magpa-preach ka naman. Ano ibig kong sabihin na magpa-preach ka? Di sabihin mo, akin yan, ako yun, ako yun, ako yun, pastor. Ako talaga yung matigas ang ulo. Ako talaga yung hindi nag-soul winning, kulang pa. Ako talaga yan. Hindi yun. Sila yun, sila yun, sila yun. Bilang mga mananampalataya, kaya alam mo yun, ganda yung nagdadala ka kapag meron kang, ito na yung ating commitment, magdadala ka ng bisita. Magba-Bible study ka, mag-fetch ka ng mga bisita, at kahit na yung mga sino-soul win mo, at saka yung mga ibang mga tao na kailangan ng suporta, dadalhin mo sa simbahan. At pag yan ay nakinig ng salita ng Diyos, papanalangin mo na makikinig siya ng salita ng Diyos para magkaroon ng joy in heaven, para mag-repent siya. At paano yan nangyayari? Pag ikaw'y marunong na ring manalangin. Dahil kahit na anong lakas ng pag-preach, kahit na anong galing pa nung magpe-preach ng salita ng Diyos niyan, if the Holy Spirit does not work, wala ring mangyayari. Because the power to convict is from the Holy Spirit. So there will be joy in heaven. Kaya yung mga commitment natin for soul winning, there is a chance that somebody else will repent from his sin, and there is joy in heaven. Kaya maganda rin talaga yan. Ito, ating text, sabi niya, joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. Ayun, dapat talaga iniis-isang na. I'm not saying hindi maganda yung maramihan. Hindi ko sinasabi yun, ha? Pero itong alam niyong text na ito, it dawns upon me, na pag nakausap mo sila by group, it is needful to talk with them one by one. Kasi yun ang aking ginagawa talaga. Oh, totoo, nakausap ko sila. Ang daming nagsitanggap. Pero hindi ko iniiwan yun. Kakamayan ko yung ibang mga makakamayan ko. Kakausapin. Kasi sabi ng Panginoon, one soul that repenteth. Kailangan pa rin nila. Bakit tatanungin mo? In fact, doon nga sa mga pag nagpe-preach nga ako Sa patay, sa birthday, sa ano pa.
sa kasal, ano pa, anniversary, kahit saan. Oh. Sa mga nagiinuman, sa mga naglalaro, saan man yan, sa classroom. Oh. Pagkatapos kapag naghihintay ng sasakyan, ayan, yung mga, pag meron kang pinupuntahan mga government areas, nang dami-dami naman mga naghihintay doon, lalo na pag nasa ospital, di ba? Yung mga nasa ospital. Ano pang papatingin nyo? Ano pang papatingin? Oh, wow, ayos na po kayo. Paano pag namatay kayo? Tapos kami na magpipreach ka doon sa kanila. Marami, di ba? Pero, tatanggap yun, naririnig mo. Pero pag kinausap mo isa-isa, iba na sagot. Nagrepent na naman siya. Nung una, nagrepent siya, tumanggap siya. Nung kinausap mo na, nagrepent siya, bumalik siya sa dati niyang kaisipan. Yan yung tumanggap na siya. Dapat sinabi mo, tumanggap na siya. John 1:12, ang sino man tumanggap, naging anak ng Diyos. Kapag naging anak ng Diyos, saan ka napupunta? Sasabihin nila sa langit. Yan, di pumunta ka na naman sa Kanya. Inisa mo. Sabi ko, saan ka napupunta pag kayo namatay? Hindi ko pa alam. Biro mo, nagbago na nakakaagad ang isip. Nagrepent na naman siya. Yun ang ibig sabihin ng repent. Nagbago na naman yung isip. So, bago-bago ang isip niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, preach the word! Kaya babalikan mo! Kaya kakausapin mo. And make sure that that soul repents indeed. Kaya bilang mga mananampalataya, napakahalaga na magkaroon tayo ng goal sa ating buhay. Pag sinabi mong 2 souls, 5 souls, 7 souls a week, yun yung mga pupuntahan mo, babalikan mo. Okay, if you are able to win souls 60, 50 para sa quiz. Pero ang sinasabi ko, hindi ko sinasabing huwag mong gagawin yun, gawin mo pa rin. Just give the seed. Pero dahil ikaw, may pagkakataon pa, get to them! Yan yung sinasabi kong, get to them, yung goal na yan, na ilalagay natin, pupuntahan mo, babalikan mo, iba-Bible study mo yan ulit. Kaya marami sa atin, sino kayang ibibisit ko? Wala ka namang alam, wala ka namang sinol winning. Kaya ang dami-dami mong oras sa mga bagay na pangsanlibutan. Pero karang oras sa bagay sa Panginoon because you have no goal that one soul, a sinner, would repent. Hindi yan magre-repent kapag hindi mo yan binibigyan ng salita ng Diyos at uulitin mo. Ulitin mo ulit yun. Get to it. Paulit-ulit lang. Bakit nga? Ikaw nga mismo dati, hindi ba? Ang hirap mong maniwala. Ang dami mong mga tanong sa buhay mo. But once you have decided, then go. Nangyari din po kasi sa akin yan eh. Kaya hindi ako naging masaya sa aking buhay kasi nga, meron kang duda sa kaligtasan na tinanggap mo. May duda nga ako sa sangkalangitan noon eh. Bakit? Kasi ang narinig ko sa aking professor, ay, you Baptists, kayo, because you are poor, you Christians, because you are poor, you say you are going to heaven, in order for you to escape the reality of the misery of your being poor. Kaya nung sinabi nga naman yan, tiningnan ko doon, 1984, 85, 86, tiningnan ko yung mga kasama ko, mga puro nga kaming lahat. Tapos sabi namin ay mayroon, hindi bali, may langit naman. Yun. Kaya parang sabi ko, mukhang tama yung professor ko. Oo, kaya nag-struggle ako dyan. At yun ang hinihingi ko sa Panginoon, bigyan ako ng pananampalataya that I know that there is really heaven. Nakakatuwa naman ang Diyos, sumagot sa panalangin. Isang Sunday preaching, binasa lang ng isang pastor. Revelation chapter 22, chapter 21, about heaven. At sabi niyan,
If you do not believe these words, you are an unbeliever. Salita nga ng Diyos yun eh. And so pumunta ko sa harapan, humingi ng tawad sa Diyos. I believe this with all my heart. So I decided that on that day, there is heaven, and I love heaven, and I will go to heaven. And I'll tell them that there is heaven. Nagrepent na ako. Nagbago na yung isip ko patungkol doon. Maraming salamat sa Panginoon. Ay nakita ko, may mga mayayaman na rin tayo dito. Hindi na lang yung pang mahirap ang baptist. Tingnan mo dyan si Daniel. Kayong mga mahihirap at saka mga hindi pumapasa sa mga eksamin. Ang lagi nyo lang sagot ay, God knows the answer. Kasi nag-aaral, God knows the answer. Kaya, yan lang yung mga sinasabi ninyo. Ay nakita ko naman na hindi naman pala ganun. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan maintindihan mo yung bagay na yan. Kasi may mga bagay sa ating isipan, makinig kayo maigi sa akin. May mga bagay sa ating isipan na ibang-iba talaga sa kaisipan ng Diyos. Lalo na kapag nasa problema ka. Ano ba ang pananampalataya mo talaga? Amen? Kaya gaya nung ako nasa din sa ICU, nung na-stroke akong yan, parang sabi ko, mukhang mamamatay na talaga ako. May fear pa rin doon. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung nasa kaliwa ko, namatay noong first day na nandun ako. The second day, yung nasa harapan ko. Kasi ang ICU yan, magkakaharap-harap eh. Doon sa health service. Andun ako sa dulo. As meron ako sa kaharap, meron nasa dulo. So mamaya may nag-iiyakan doon. Nurse, ano nangyayari doon? Ba't na nag-iiyak? Ay, namatay na po yung isa. Ganun ba? Ikaw, pag namatay ka, saan ka pupunta? Pero nung maya kinabukasan, yung sumunod ay yung nasa harap ko naman. Parang sabi ko, mukhang iniisa-isa na kami. Pero medyo ninervyos din ako. Naalala ko yung siyempre yung mga iiwanan mo. Katapos ninervyos ka rin pala. Kaya lang sabi ko, hindi ba'y hawak mo naman ang buhay ko, Panginoon? Kung mamamatay, di mamamatay. Di sa langit. Ay gusto ko naman mamatay na nakangiti at sasabihin na, Panginoon, into thy hands I commend my spirit. Kasi kinabukasan, nagising pa naman ako. Sa gabi, tinuruan ako ng Diyos talaga na sa gabi, ay talaga mag-pray, Panginoon, kung bubuhayin mo po ako bukas. Alam ko na. Kaya pag gising ko ng umaga, matuto na akong nagpapasalamat. Panginoon, buhay pa pala ako. Praise the Lord. Amen. So may gagawin pa ako. Tinuruan ako ng Diyos. Marami sa atin dito hindi nagpapasalamat pag gising ng umaga. Oo. Akala mo buhay ka pa talaga kasi nga malakas ka. Wala ka naman diabetes eh. Wala ka namang high blood. Kasi bata ka pa, di ba? Pero huwag kang magbayabang. Isang araw, marami akong nakitang namatay, walang sakit. Dapat makikita natin, there is joy in heaven if one sinner repents. Kaya alam niyo, pag-pray din natin, in a service just like this, that people should repent. Hindi lang naman yung sinner ang nagre-repent na yung sinner na unsaved.
Hindi lang yung backslider. Hello? Hindi lang yung backslider ang nagre-repent. Maging yung mga nasa simbahan na akala mo ay okay ka na. There are things that you have to change in your mind. Lalo na kung ikaw yung tagal mo na nasa simbahang ito, pagkatapos wala ka pang soul winning. You have to repent so that there will be joy in heaven. Ay kahit kailan wala kang commitment for soul winning, wala kang commitment for faith promise, wala kang commitment dun sa buhay mo, tinatawag ka ng Diyos but you have not committed. Wala ka pang commitment para sa prayer time, para sa mission. Ay dapat magbago ka na. Ang tagal na natin itong ginagawa and I've been seeing and we've been opening the Bible telling us what are our reasons to continue in our mission work. Ito sabi ng Panginoon, today if you will hear His words, harden not your heart. Patas wala ka pa rin commitment. Hindi ka pa rin tumatalima sa salita ng Diyos. Anong hinihintay mo, kapatid? Magpanibagong isip ka na. Yes, you cannot indeed experience the joy of heaven habang wala kang ginagawa. Kaya ang pinagagawa sa atin ng Panginoon ay mga bagay parang out of this world. Parang hindi naman ito yung logical na dapat ginagawa. That's what you think. But God said, go ye into the world and preach the gospel. There's every one single sinner that repenteth, there will always be joy in heaven. So bawat kaluluwa na masosolwin natin, there is joy in heaven. Bawat sentimo na ibinibigay natin para sa faith promise offering, there is joy in heaven. Because that will be used to make a person get saved. Yung prayer natin, yung buhay mo na ipagkakaloob mo sa Panginoon. At hindi lang yan kung ikaw ay magbabago na ng kaisipan ngayon. Ang tagal mo na, ang tigas pa rin ng puso mo. Tagal mo nang save, wala ka pa rin commitment para sa soul winning. Ang pinamandang gawin mo, magbagong isip ka na, repent. Ang beses mo na narinig yan. Alam mo pa yan, umaalingaw-ngaw sa puso mo, sa tenga mo, sa isipan mo. Ang kinakailangan tayo ay mag-soul winning. Kinakailangan tayo magbigay ng faith promise. Kailangan natin manalangin. Kailangan ibigay natin yung ating buhay. Alam mo yan. Kailan ka magbabago ng kaisipan? Kaya mananatili ka sa buhay mo na mahaba ang mukha, nagpipilit maging masaya. Gumagawa ka lahat ng mga paraan para sumaya. Pero kahit kailan, you cannot experience the joy of heaven until you repent. Magbagong isip ka. Kaya ngayong gabi, anong gagawin mo para sa commitments natin? Meron ka na ba pagbabago ng isip ngayon? Will you commit to win souls each week? Will you commit to bring first-time visitors each week? Will you commit to go on Bible studies each week? Will you commit your faith promise each week? Will you commit your life for mission? Will you commit your time to pray? There will be joy in heaven over one sinner that repented. Yan ngayong gabi. Bakit hindi tayo may pag-usap sa Diyos? Narinig mo ang salita ng Panginoon. Ikaw, magbigay ng commitment mo para sa Diyos. Let's go to the Lord in prayer.
Muli dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin upang tingnan muli ang mga dahilan. Isa pang dahilan kung bakit kinakailangan na kami po ay ma-involve sa gawain ng pagmimisyon. Because it is indeed a means by which joy of heaven be experienced. Hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na matutunan namin ang bagay na ito. Na i-prioritize namin sa aming buhay. That we could set our affection on joys that are in heaven. That we could seek for it. That we should seek for it every day of our lives. Maraming salamat po, Panginoon, sa inilagay mo po sa aming puso ngayon. Nawa, ikaw ang maunguna sa mga decisions gagawin pa namin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen.